So today, October 25, 2023, at dito executed na yung pagbili natin sa Wilcon Depot sa 20 pesos per share. So dito sa aking current portfolio, ang average price ko nasa Wilcon ay nasa 21.60 pesos per share and bumagsak pa yung kanyang presyo ngayon no, nasa 19.60 pesos. And today, sa aking portfolio, down ako ng 9.24%. And dito sa portfolio breakdown ko, nasa 7.9% na ng aking allocation ay nanggagaling sa Wilcon and today, ang aking available cash na lamang ay nasa 17.7%. In 3 months alone, ang kanilang share price ay bumagsak ng halos 11% and also in 1 year, bumagsak ang share price ng halos 27%. Now what I really like sa pagbagsak ng kanilang share price, na what I really like valuation ngayon. Ngayon, tatanungin ko ang sarili ko kung justifiable ba yung pagbili ko sa Wilcon Depot ngayon. Papansinin natin dito in terms of valuation, in terms of assumptions data natin, ang kanyang sales growth compound annual growth rate ay nasa 10%, net income ay nasa 12%, ROIC ay nasa 15%, and ang PE ratio na assumptions ko ay nasa 23%. Now itong data na to guys, clearly ito yung historical data nila ngayon. Hindi ko na inakit yung aking assumptions. Gusto ko lang makita kung magkano yung share price ng company ngayon in terms of their current performance. And now, clearly, itong company ay nasa undervalued pa rin ngayon, no? Ang target price ko dito ay nasa 33 pesos per share and ang aking buy below price ay nasa 23 pesos per share. Now, in terms of this data, ang kanyang current share price ay nasa 20 pesos per share. Clearly, itong company na to ay nasa undervalued category in terms of their current performance. Now, pangalawang tinanong ko sa sarili ko, bakit ko ba bibili nitong company? Ano ba yung ina-expect ko in the next coming years? So for me, in terms of their management effectiveness and management efficiency. Now, kung titignan natin dito, over the past 10 years, ay talagang sobrang ganda na kanilang management effectiveness. And dito, pinapakita na dahil sa pag-expand ng company, patuloy pa rin gumaganda yung management quality, no? So, ibig sabihin, effective yung kanilang pag-expand ng kanilang mga operations. Now, in 2022 alone, ang kanilang return on equity ay nasa 18, ang kanilang return on assets ay nasa 10, and return on invested capital ay nasa 18.83%. So ganito kalakas kumita ang company sa kanilang mga pinaglalagakan na investment. And another reason kung bakit binibili ko itong Wilcon Depot, sa kabila ng bumabagsak ang kanilang share price, pero yung kanilang earnings per share ay continuous naman na tumataas. Ayun no, from 2016 until 2023, sobrang laki ng tinaas na kanilang earnings per share. So nangangahulugan nito na maganda ang performance ng company. And another reason, ang Wilcon Depot ay isa sa mga prominente pagdating sa specialty retail industry. Now, ang kanyang market cap in terms of our screener ay nasa 90 billion pesos, revenue na nasa 34. Ang pinakamalapit na competitors ng kumpanya ay ang All Home na nasa 6 billion pesos lamang, revenue na nasa 12 billion and income na nasa 1 billion pesos. In terms of management quality, ang ganda ng management na pinapakita ng Wilcon Depot yan, no? And also, isa sa mga kadahilanan dito sa company ngayon ay maganda no, manageable yung kanilang utang na kinikater compare sa Home na ang total debt to equity ay nasa 61, samantalang ang Wilcon Depot ay nasa 45% lamang. And also, one of the reason kung bakit binibili ko itong company ay because of their future growth. In terms of forecast ng mga analysts in the next coming 5 years, ang forecast dito ay nasa 16%. So in terms of this, siya yung mayroong pinakamataas na forecast. And also, itong Wilcon Depot ay continuous na nagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders over the past 6 years. And over the past 3 years alone, ay talagang bumubulusok yung kanilang pagbibigay ng dividends sa kanyang shareholders. However, in terms of average industry, ang yield ay nasa 2.5, ang kanilang dividend yield ngayon ay nasa 1.7%. So mas mataas pa rin yung dividend yield ng average industries, no? Pero para sa akin, hindi naman ito nakaka-apekto sa overall returns ng Wilcon because kasi for me, itong Wilcon Depot ay nakakategory sa growth stock. Isa na rin sa mga advantage ngayon ng Wilcon Depot sa kabila ng pagbabagsak ng kanilang share price ay ang ganda na kanilang financial health. Ang kanilang utang ngayon ay wala na. Zero na yung kanilang utang and ang kanilang interest coverage ratio 8 times.
cash ay nasa 1.7 billion, equity nasa 20 billion, total liabilities nasa 15 lamang, and ang kanyang total assets ay nasa 36 billion pesos. So dito clearly ang company ito ay nasa very well managed. Ayan, no? Ibig sabihin, so dito clearly in terms of financials, in terms of historical growth and future prospect, itong company na to ay nasa undervalued category. And over the past years, no, dahil sa pag-expand ng company, kung mapapansin natin dito, ang kanilang revenue ay talagang sobrang ganda. And ang 10 years compound annual growth rate ng revenue ay nasa 11%. So sobrang taas nito, no? And ang forecast ko nga sa pagdating ng 2024 sa kanilang revenue ay nasa 43 billion pesos na. And ganun din, no, sa net income, ang compound annual growth rate over the past 10 years ay nasa 32%. Sobrang taas, no? And ang forecast natin sa kanilang income pagdating ng 2024 ay nasa 5 billion pesos. Pagdating sa forecast ng mga analyst dito sa Wilcon Depot, in terms of source natin sa Simply Wall Street, ang forecast pagdating ng 2025 ay nasa 45 billion, earnings na nasa 5 billion, and free cash flow ay nasa 5.3 billion pesos. So maganda yung forecast ng analyst dito na mas malaki yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang earnings. Very positive sign ito. In terms of their PE ratio ngayon, nasa 23.7 times. Siguro sa iba magtataka kayo kung bakit sobrang taas na kanilang PE ratio. Para sa akin guys, based sa mga data na present natin kanina, justifiable itong 23 times na PE ratio because itong company ay isang growth stock category. At hindi lamang yon, over the past years, nagtitrade ang kanyang PE ratio sa 33 times na PE ratio. Noong pinakamataas na PE ratio na inabot nito ay nasa halos 48.8 times na PE ratio. So clearly itong company ay nasa discount category na ngayon. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang share price, ang total returns ng Wilcon Depot in comparison sa US index sa SPY, talagang na-outperform pa rin nila ito from 2017 until now. Ang total returns ng Wilcon ay nasa 308% and ang SPY lamang ay nasa 92%. Dito pinapakita sa atin na sobrang ganda ng performance pa rin ng company ngayon sa kabila ng pagbagsak ng kanilang share price. So ito yung mga rason kung bakit continuous kong binibili ang Wilcon Depot ngayon.